Salamat, Brother Jim. Napakaganda ng huling kanta, no? Purihin ang Panginoon. Kumusta po kayo? Pumutok po ang, ano ba yung pumutok? Yung taal? Ano po? So, naalala po ba natin kung sino yung nagdala ng mabuting balita sa atin? Naalala po ba natin yun? Naalala pa po natin sino yung naging instrumento ng Diyos para tayo ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba yung kasaysayan ng ating iglesia? Sino po nakakalam ng kasaysayan ng ating iglesia? Bakit po nagkaroon ng church dito sa lugar na ito? Po, sino po yung ginamit ng Panginoon na mga leaders upang makapag-plant ng church dito sa isang maliit na compound dito? Ano po? Alam po ba natin yon? Hindi. So, dahil alam po natin yung yung kasaysayan ng ating iglesia. Ano po? Alam natin na ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon ay ito po ay nadoon po yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Ano po? Minsan nagpaplano tayo para sa ating church, pero ang nangyayari pa rin ay ang kalooban ng Diyos. Siyempre, doon tayo sa kalooban ng Diyos. Kapag naroroon sa kalooban ng Diyos, nadoon yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Ano po? Sa umaga pong ito ay tatalakayin po natin yung isa sa journey mission ni Apostol Pablo kasama ng kanyang team po. So, sa umaga pong ito ay napapatuloy po tayo sa tema natin, no, na yung sa may kinalaman sa pagtatanim sa iglesia at ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Po. Pero bago po 'yon ay saglit po muna tayong manalangin. Dakilang Diyos ang mga nasa langit, salamat po muli sa umagang ito, sa maayos at maliwalas na panahon, upang kami ay makadako rito sa iyong bahay-sambahan, upang ikaw ay sama-samang sambahin, purihin, at makinig ng inyong mensahe. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu sa amin, sa aming kalagitnaan, at ganoon din po sa aming pakinig ng iyong salita. Banal na Espiritu, buksan niyo po ang aming isipan sa mga katotohanan na amin pong matutunghayan, malalaman. At ito po ay maisa pamuhay namin. Dalangin po namin, samahan po kami, Banal na Espiritu, sapagkat hindi namin kayang unawain ang iyong mga salita kung wala ka. Kaya dalangin po namin, tulungan niyo po kami sa pagkinig namin mula sa iyong banal na salita. Salamat po, ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang pamagat po ng ating mensahe ay ang Ebanghelyo at ang mananampalataya sa Filipos. Ano po? Paano nga bang nagkaroon ng church doon sa Filipos? Dito sa ating binasa, dito po sa tekstong ating binasa, sabi rito, mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Ano po? Ito pong journey, ang journey ito ay journey po ni Apostol Pablo. Kasama po ng kanyang team. Ano po? Sabi rito, kami ay naglayag papuntang Samotracia. So dito po ang kasama ni Apostol Pablo sa kanyang paglalayag ay si Silas. Ano po? Si Silas po ay matagal na niyang kasama. Mula po sa pag-umisyon siya, sa ibang lugar na kanyang pag-umisyon, kasama niya si Silas. Ano po, sino ba itong si Silas? Si Silas ay isa sa matapang na misyonero ng panahon na yon. Ano po, isa siya sa matapat na lingkod ng Panginoong Jesucristo.
Ano po, at matagal na rin siyang sinasama ni Apostol Pablo sa lahat ng lakad niya sa kanyang mga misyon. Isa pa, kasama niya rito si Timoteo. No, kilala natin si Timoteo. Si Timoteo ay isang kabataang lumaki sa turo ng banal na kasulatan. Ano po, itong si Timoteo, lumaki siya sa salita ng Diyos sapagkat ang kanyang mga magulang ay mga Kristiyanong Hudyo. No, yung kanyang nanay na si Nanay Eunice at ang kanyang lola na si Lola Loida ay mga Hudyong Kristiyano. Po, kaya si Timoteo, alam niya yung salita ng Diyos. Isa pa, si Timoteo ay maganda yung kanyang patotoo doon sa lugar kung saan siya ay naging leader ng kanilang simbahan. Maganda yung patotoo. Kaya nung si Apostol Pablo ay makita siya po ay isinama sa paglalakbay na ito. Ano po? So dito, sabi rito, no, mula sa Troas, sila po ay nagpunta papuntang Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Ano po? So yun po yung kanilang paglalayag. Kung ating alamin, ito pong paglalayag nila ito po yung tawid dagat. Tatawid po sila ng dagat. Nung tingnan ko po ito, kung gaano yung distansya nito mula sa Troas papunta sa Neapolis, ay humigit 150 miles yung layo. Na-imagine nyo ba yung 150 miles? At kung ito po ay babiyahihin ng isang barko, yung barko po ay maglalayag ng 5 araw para makarating doon sa Neapolis mula sa Troas. 5 araw bago makarating yung barko. So, ganun pong kalayo. So, ang tanong, bakit po sila napadpad sa lugar na ito? Sila Apostol Pablo, bakit sila napadpad doon? So, nung sila Apostol Pablo po, hindi po kasi ito yung ruta nila bilang nagmimisyon. No? Sila Apostol Pablo, kasama sila Timoteo at Silas, hindi ito yung ruta nila eh. Ang ruta nila ay sa Asia Minor. Doon dapat sila pupunta. Kaya lang, nung natutunan na po sila, ay hindi po sila pinahintulutan na makapangaral ng salita ng Diyos doon sa lugar na yon. Kaya, ang ginawa nila, sila po ay nagpunta ng Phrygia, no? Mula sa Asia Minor, sa bandang taas doon, doon yung Phrygia, doon po sila nagpunta. At pinuntahan po nila yung lugar na Phrygia at Galatia. Pero hindi pa rin po sila nakapagpangaral doon. Ano po? Kaya ang ginawa nila, naglakbay pa rin sila. Hanggang sa marating po nila yung hangganan o boundary ng Misia. Kasi yung yung Asia Minor, Phrygia, Galatia, tapos yung hangganan niya ng Misia, sa bandang taas niyan, Bithynia. So, nung narating na po nila Apostol Pablo, yung hangganan ng Misia, papasok sana sila doon sa Bithynia. Kaya lang, pinagbawalan pa rin sila roon ng Espiritu ng Diyos na sila ay huwag pumunta roon. Kaya ang ginawa nila Apostol Pablo ay dinaanan nila yung Misia. At yun nga, nagpunta sila sa Troas. So, nung naroon na po sila, yung sinasabi po rito, nung nasa Troas na po sila, ay doon po si Apostol Pablo ay nakakita ng isang pangitain. Ano po? Doon sila sa Troas, kasama nila sila sa Timoteo. Nung gabing yon, ay nakakita si Apostol Pablo ng pangitain. At ang pangitain yon, merong isang lalaki na nakatayo at humihingi merong isang lalaki na taga Macedonia nakatayo at humihingi ng tulong. Ang pangitain ni Apostol Pablo yung taong yon ay humihingi ng tulong, pinapupunta sila ng taong yon doon sa Macedonia para tulungan sila. Walang sinabi kung anong klaseng tulong, pero yun yung pangitain ni Apostol Pablo, na pumunta kayo dito sa Macedonia at tulungan nyo kami. Yun ang pangitain niya. Ngayon,
nung pagkatapos ng pangitain yon, agad-agad sila Apostol Pablo, kasama ng kanyang missionary team, ay pumunta sa Neapolis. Na po, mula sa Troas, sila po ay sumakay ng naglayag. Siyempre, barko yon. No? Mula dun sa Troas, papunta sa Neapolis, sila po ay naglayag. No, ang kagandahan po nito, kila Apostol Pablo, nung sila po ay naglalayag, no, kinuha lang po nila ito ng 2 araw. No, mula sa Troas hanggang sa Neapolis, na kinuha lang nila ng 2 araw yung paglalayag, yung travel ng barko. Kanina sabi ko po sa inyo, yung layo nito, yung 156 miles, babiyahiin ito ng barko ng 5 araw. Pero sila, sabi rito, di ba? Sabi rito, no? Naglayag kami papuntang Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. No? 2 araw lang po. Bakit po? Alam niyo po, kapag ang barko naglalayag, pag ang hangin salungat, mabagal talaga yan. Mas napapabagal yung takbo ng barko. Pero kapag ang hangin nasa likod ng barko, mas napapabilis yung biyahe ng barko. Kaya ito, mabilis yung biyahe nila, 2 araw lang. Timing naman, na sa panahon na yon ay umaayon sa kanila yung hangin nung sila ay papuntahin ng Panginoon dito sa Macedonia. Nakikita niyo po yung pagkilos ng Panginoon. No? Ang Panginoon ay, ang Banal na Espiritu, hinadlangan sila sa mga lugar na hindi dapat nilang puntahan. Na po? At doon sa lugar na kanilang pupuntahan naman na pinapupunta sila ng Panginoon, ay natutunan din yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Mabilis nilang narating yung lugar ng Neapolis. At sabi ron, na po, mula doon sa Neapolis, ay mula naman roon, nagpunta kami sa Pilipos. Mula sa Neapolis, papunta sa Pilipos. Doon po sila. So, ito naman pong kanilang pagpunta roon ay paglalakbay na po ito. Through land. Hindi na po ito tawid dagat. At ito po ay malayo din to. Milya din. Yung distansya ng Neapolis papunta sa Macedonia. Yung Pilipos po kasi ay part siya ng Macedonia. So malayo pa rin. Biro nyo, sa pagpunta nila roon, na hindi pa nila nakikita yung lugar, pero inahanda na ng Panginoon yung lugar na kung saan ay pagtataniman nila ng church. At naghahanda na rin ng Panginoon ng tinatawag na man of peace. Alam niyo po sa pagtatanim ng iglesia, unang-una, syempre, ang Panginoon din naman naghahanda niya ng field eh. Syempre, di ba, napag-aralan natin sa church planting, kapag tayo ay mag-church planting, una-una nananalangin tayo. Ano yung pinapanalangin natin? Ipakita ng Diyos sa atin yung field na dapat natin pagtaniman. Di ba? Ikalawa, nagpe-pray tayo, sino yung man of peace doon sa lugar na yon na ating makikilala nang sa gayon, mas madali tayong makakakilos at makapagbahagi ng mabuting balita sa lugar na iyon. So dito, si Apostol Pablo, wala pa siya sa lugar na ito, ipinakita na ng Panginoon sa kanya, mayroon man of peace doon sa pagdadalong ko sa iyo. So, at ito nga ay, pagdating nila dito sa Pilipos, sabi rito, nung nasa Pilipos na siya, itong Pilipos ay, sabi rito, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. So, ibig sabihin, maraming tao rito. No? At perfect para mag-share ng ebanghelyo. Kasi ang daming tao eh. Siyempre, dadalhin ka ba naman ng Panginoon sa isang lugar na wala ka namang mapapahagian? Di ba? O katulad nung pumunta sila sa Asia man, sa Phrygia, maaaring
hindi pa handa ang mga tao ron. Pero sa lugar na ito, na pinagdala sa kanilang Panginoon, handa na yung lupa ang pagtatamnan na nasalita ng Diyos. Kaya sila dito pinapunta ng Panginoon. So dito nga, no, grabe yung journey nila. Madala lang ang ebanghelyo sa mga taga roon sa Pilipos, no? Kahit saan sila dalhin ng Panginoon, sumusunod sila. Biro niyo yung nangyari sa kanila, ang lalayong lugar noon, ha? Hindi yung biro. Milya-milya ang distansya ng kanilang pinuntahan hanggang sa sila ay utusan ng Panginoon na pumunta sa Pilipos. Ano po? Para sa atin, ano po, itong ginawa nila ay napaka-challenge dito sa bawat mananampalataya. Na sila ay hindi tumatanggi ganong kalayo man yung kanilang puntahan, madala lang yung mabuting balita sa mga taga roon. Ano po? Minsan, tayo bilang mga mananampalataya, ay ang Panginoon na nagdadala sa atin mismo ng babahagian natin ng mabuting balita, hindi pa natin magawa. Ano? Yan ang katotohanan. Inilalapit na ng Panginoon yung taong babahagian mo ng mabuting balita, wala ka pa rin ginagawa, wala pa rin tayong ginagawa. Pero ito, sila Apostol Pablo, ang layo ng biniyahin nila, ang layo ng nilakbay nila. Bit ang ebanghelyo upang malaman o maibigay sa mga tao doon. Ano po? So, handa sila. Handa sila sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya kahit saan sila dalhin ng Panginoon, ready sila. Ibig sabihin, sige lang, go. Sunod pa rin sila sa Panginoon. Dapat tayong mga mananampalataya, ganyan din. At ganyan din tayo. Bilang tagasunod ng Panginoon, anumang oras na tayo ay tawagin ng Panginoon, papuntahin sa isang lugar upang i-share ang mabuting balita, ready tayo. Pero ang tanong, meron ba tayong ebanghelyong maibabahagi? Yun ang tanong, meron ba tayong ebanghelyong maibabahagi? Sila Apostol Pablo, sigurado na meron silang dala-dala, kaya sinunod nila ang Panginoon. Ang hirap kasi, no? Minsan nahihirapan tayong magbahagi ng mabuting balita. Una, hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero, meron tayong mga training dito sa church kung paano mag-share. Diba? Meron tayo. Ikalawa, ang nakakalungkot, hindi tayo makapagbahagi kasi unang-una, wala naman talaga tayo babahagi. Wala naman talagang ebanghelyo tinanggap. Ay paano nga tayo makakapagbahagi, di ba? Kasi napakasimple lang naman ang pagbabahagi ng mabuting balita eh. Ibahagi mo yung karanasan mo. Bilang yung dati mong pagkatao at ngayon binago ka ng Panginoon, ibahagi mo yan. Ngayon, kung walang pagbabago sa buhay ng isang tao, ano nga ang ibabahagi niyang mabuti sa kapwa niya? Anong ibabahagi niya, ang pagbabago sa buhay niya, ganun hindi pala niya tinatanggap o natatanggap ang mabuting balita. Kaya mahalaga na sa bawat tao ay alamin natin. Dapat malinaw sa atin. Nasa akin ba ang ebanghelyo? Tinanggap ko ba ang ebanghelyo? Nang sa gayon, hindi tayo mahirapan na ibahagi ito sa iba. Hindi ka pwedeng magbahagi nang wala ka naman dala-dala. Pag magbigay ka, ibig sabihin may ibibigay ka. Bakit? Kasi may tinanggap ka. Di ba? Ganun din sa pagbabahagi ng mabuting balita. Na binahagi mo kasi meron ka tinanggap. Nasa sayo ang Panginoon. Nakita mo yung pagbabago ng Panginoon sa buhay mo. Kung kaya ito ay maibabahagi mo rin sa iba. No, sila Apostol Pablo, kilala natin si Apostol Pablo. Kung sino siya bago siya tawagin ng Panginoon. No, isa siyang matapang. At nung siya ay tawagin ng Panginoon, kaya mas lalo siyang tumapang kasi nakita niya kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Di po ba? So dito, nung makarating po sila sa Pilipos, so doon niya nakita yung mission field na ibinigay ng Panginoon sa kanya at sa kanyang team. Siyempre, nakita niya, Pilipos, pangunahing lungsod sa Macedonia.
No, ang daming tao. So, perfect. Pwedeng mag-plant ng church dito. No? Ngayon, kailangan nilang hanapin yung man of peace na siyang magiging susi para tuluyan makapagtanim ng church doon. So, sabi rito, nasa Pilipos na sila, nanatili pa sila ng ilang araw doon sa lungsod, sa Pilipos. At sa kanilang pananatili doon, ay dumating yung araw ng pamamahinga. Nang sumapit yung araw ng pamamahinga, ang sabi rito, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. So, sa kanilang paglabas ng lungsod at pagpunta nila sa tabing ilog, natagpuan nila ang mga grupo ng mga kababaihan. Mga kababaihan nasa tabing ilog. Anong ginagawa nila doon? Marahil, itong mga kababaihan nito ay regular nilang ginagawa ito doon sa tabing ilog tuwing araw ng pamamahinga. No? Na sila po ay nananalangin. At doon ay kasama doon ang isa sa nagngangalang Lydia. No, kasama doon sa grupo ng mga lalaki, mga babae, meron doon nagngangalang Lydia. Sino ba ito si Lydia? At bakit sila naroon? Doon sila nananalangin sa malapit sa ilog at hindi doon sa lungsod. Biro mo, lumalabas pa sila ng lungsod para lang mag-gather, no? Malapit sa ilog para sumamba. Yun yung lugar na kanilang pinagtitipunan. Ano po? Dito sa verse 13, sabi rito, ng araw ng pamamahinga, lumabas si Apostol Pablo ng lungsod at napunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Ano po? Alam ni Apostol Pablo yung lugar na pupuntahan niya upang humanap ng mga taong nananalangin. At ito ay hindi sa loob ng lungsod, kundi doon sa labas ng lungsod. Sinasabi nila dito sa tabing ilog. Nangangahulugan, itong mga babaeng ito, tuwing araw ng pamamahinga, ano po? Doon sila nagtitipon para sambahin ng Diyos. Naroon sila palagi, regular sila pupunta ron upang sumamba sa Diyos ng Israelita. Pero nakapagtaka po, ano po? Ay bakit nga sila doon sa lugar na yon at wala sa bahay-sambahan? Ano po? Wala sila sa bahay-sambahan katulad nito. Nakita po natin yung buhay nila. Nag-gather sila, nagtitipon sila, nag-worship sila. Ano po? Sa labas, malapit sa kumbaga, ito yung playa, no? Pupunta pa sila doon para doon lang mag-worship. Regular na gawin yung pananambahan at pananalangin. Tayo dito, napakapalad natin kasi meron tayong bahay-sambahan. Diba? Maganda, komportable, air condition, di ba? So hindi tayo maiinitan at makakapag-concentrate tayo sa pakinig. Pero sila, nasa labas sila. Doon nila dinaraos yung panambahan tuwing araw ng pamamahinga, yung kanilang worship service. Ano po? Kaya lang yun nga po ang tanong, bakit sila naroon? Sa Pilipos po kasi, ay walang bahay-sambahan o yung tinatawag nilang sinagoga. Ano po? Sinagoga, ito po yung bahay ng pagtitipon, isang bahay dasalang Hudyo o isang kapilang pinagdarausa ng pagsamba at pagpupulong. Wala sila noon sa Pilipos.
sapagkat wala halos mga Hudyong naninirahan doon. Ano po, wala masyadong Hudyo na naninirahan sa lugar na ito. Kaya sa batas po kasi ng mga Hudyo, ano po, sa batas ng mga Hudyo, hindi nila pinapayagan na magtayo ng sinagoga o ng isang bahay, sambahan sa isang lugar kapag ang isang kongregasyon ay mayroon. Ibig sabihin, halimbawa tayo dito sa congregation natin, no? Halimbawa tayo mga Hudyo, yung batas natin, kapag wala sa 10 ang mga kalalakihan dito, hindi tayo papayagan, hindi tayo allow na magtayo ng bahay-sambahan. Na po? Halimbawa tayo, mga Hudyo tayo. No, kapag walang 10 ang member nating mga kalalakihan dito, hindi tayo dapat gumawa ng bahay-sambahan. Ano po? Pero kapag merong sa kongregasyon na ito ay merong higit 10 na kalalakihan na member, papayagan tayo na gumawa ng bahay-sambahan upang pagdausan natin. So yan po yung batas ng mga Hudyo. Stricto po sila sa ganung batas. Kaya dito po, kung mapapansin po natin, noong araw ng pamamahinga, na matagpuan niya itong mga taong ito, sino yung mga natagpuan niya? Mga kababaihan. Mga kababaihan. So wala halos mga kalalakihan. Kaya hindi sila pwedeng magtayo sa loob ng lungsod ng bahay-sambahan. Kaya dahil kulang o wala sa 10 yung membro ng kanilang kalalakihan, ang ginagawa nila sa open area sila. Doon sila nag-gather para sumamba. Doon nila ginaganap o ginagawa yung kanilang panambahan sa tabing ilog. At meron din kasing mga kinagawian. Itong mga Hudyong ito, na kapag sila po ay sasamba o mananalangin, kinakailangan muna nilang maghugas ng kamay. Maghilamos, maghugas ng paa, bago sila manalangin. Tamang-tama, doon kasi, sa tabing ilog, malinis yung tubig. So doon na po sila, naroon na po sila para malapit, meron silang tubig na paghuhugasan nila. Ano po? Parang ganun din naman po sa atin, di ba? Bago tayo pumunta ng church, naliligo naman tayo, di ba? Buong katawan. So, kinagawian din ba natin yun? Kailangan maligo muna bago magpunta ng church. Di ba? So, kaya yun po ang dahilan bakit doon po sila sa tabing ilog. Yan po yung buhay ng mga manampalataya sa Pilipos. Katulad sinabi ko, wala silang magandang bahay-sambahan, wala silang aircon, pero patuloy pa rin nilang pinapahalagahan yung araw ng Panginoon. Di po ba? No? Napakaganda po, napakapalad po natin dito, sapagkat napakaganda ng ating church, ng ating bahay-sambahan, na ating pagdarausan. Kaya wala tayong dahilan para hindi magpunta. Sapagkat napakaganda ng bahay-sambahang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, ito nga po, kung mapapansin natin, dito sa ating binasa, halos ang mga kababaihan ang natagpuan ni Apostol Pablo doon. At yun nga, isa sa mga naroon ay ang nagngangalang Lydia. Sabi rito, verse 14, kabilang dito ang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia, na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at ang kanyang paniniwala binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinangaral ni Pablo. So dito, nung matagpuan ni Apostol Pablo itong grupo ng mga kababaihan, nandoon si Lydia. Ang pagkakilala kay Lydia ay si Lydia po ay isang babaeng negosyante. At ang kanyang tinitinda ay yung mga mamahaling tela na kulay ube. So, ibig sabihin, itong si Lydia, hindi siya ordinaryong mamamayan.
mayaman siya. Bakit? Kasi yung tinitinda niya mamahalin eh. No? Marahil isa siya sa big time na negosyante noong panahon na yon. Tsaka yung tinitinda po niya, ang mga bumibili nun, mga mayayaman. Kasi yung kulay na yon, yung ube, yun yung kulay ng mga royal family. Ibig sabihin, yung mga paninda niya, mayayaman lang yung nakakabili. Kaya ito si Lydia ay isang matagumpay na negosyante. At doon sa kanilang lugar, ay yun po ay sentro ng mga kalakalan sa ganitong klase po ng mga paninda. So, nang mga oras na yon, sila ay kinakausap ni Pablo. Ano po, sabi rito, sabi rito, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at pumunta sa tabing ilog. Sa pagkaakalan doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami ron at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. So sila po sa Pablo, nung matagpuan niya itong mga ito, ay nakipagkwentuhan sila, nakipag-usap sila. Malamang itong pakikipag-usap nilang ito, hindi po ito ordinaryong pakipagkwentuhan lang. Malamang ito na yung pagbabahagi ng dala-dala nilang ebanghelyo sa mga grupo ng kababaihang ito. Ano po? Sabi ron, nung oras na yon, sila ay kinausap ni Pablo. Okay? At ito na po yung panahon na ibinabahagi ni Apostol Pablo ang ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo sa kanila. Ano po? Sabi doon sa verse 14, naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng naroon. Ano po? So malamang ito na nga po yun. Nag-share na sila ng gospel. Ano po? Doon sa mga grupo ng mga kababaihan at kasama doon ang nagngangalang Lydia. Ano po? Sabi rito, habang sila ay sumasamba sa Diyos, habang si Pablo ay nangangaral, ano po, itong si Lydia ay binuksan ng Panginoon yung kaisipan ni Lydia upang siya po ay maniwala doon sa pangaral ni Apostol Pablo. Ano po, sabi rito, kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na ang nagngangalan ay Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang pinapangaral ni Pablo. Alam niyo po, kung matatandaan po natin, yung mensahe din ni Pastor Ding na noong linggo, yung kay Pedro, di ba tinanong po ng Panginoon Jesucristo si Pedro, yung mga alagad. Ang sabi ng Panginoon, ang tanong sa kanila, sino ang anak ng Diyos? Ano ang sagot? Sino yung anak ng Diyos sa pagkakakilala ng mga tao? At ano yung sagot ng mga tao? May nakakaalala ba? Ang sabi ang sagot ng mga tao, ang sabi po nila, kayo po si Juan na nagbabautismo. Ang sabi naman ng iba, kayo si sino? Si Elias. At sabi naman iba ay kayo si Jeremiah. At ang sabi ay kayo ay isa sa mga propeta. So, ngayon, itong Panginoon, tinanong naman niya yung mga alagad. Ang sabi niya, ang tanong sa alagad, kayo naman, sino naman ako sa inyo? So, sino sumagot? Si Pedro. Ano sabi ni Pedro? Kayo po ang anak ng Diyos na buhay. Now, yun ang sagot ni Pedro. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Mapapalad ka, Pedro, sapagkat ito ay pinaunawa sa iyo ng Diyos Ama. No? Ibig sabihin, katulad nito ni Lydia, hindi niya mauunawaan yung ipinapangaral ni Pablo, yung ebanghelyo yung ibinabahagi ni Pablo sa kanya o sa mga babae roon, kung hindi bubuksan ng Panginoon yung kanyang isip. Diba? Alam niyo po sa atin, kaya nga tayo, bago tayo lumabas, mangaral ng mabuting balita, ano una natin ginagawa? Nananalangin tayo. Kasi alam natin, hindi natin kayang ipaunawa sa mga taong dadalhan natin ang ebanghelyo na ito ay maunawaan nila sa sarili natin. Di ba?
Kasi unang-una, ang trabaho natin bilang tagsunod ng Panginoon Kristo ay dalhin sa kanila ang mabuting balita. Pero hindi natin kaya puwersahin nila na maunawaan ito. Unawain mo ito, itong sinasabi ko, hindi nila kaya yon. Ito ay trabaho ng Banal na Espiritu. Kaya nga dito ay pinapakita, no, doon na mula kay Pedro na siyang nagpaunawa sa Panginoon. No? Binuksan ng Panginoon yung kanyang kaisipan tungkol sa kanyang bugtong na anak. Ito si Lydia ay inilagay sa isipan ng Diyos yung katotohanan. Siya yung nagbukas ng kaisipan ni Lydia para malaman yung katotohanan at tanggapin niya yung mabuting balita. Po, kahit naman po tayo, noong mga panahon na tayo ay binabahagian tungkol sa Panginoon Kristo, na ang Banal na Espiritu nangungusap na siya. Siya yung nagpapaunawa sa atin. Kasi po, ito po ay ministeryo ng Banal na Espiritu. Yung pagbubukas ng isipan ng tao sa katotohanan at tungkol sa anak ng Diyos na buhay, ay ito po ay ministeryo ng Banal na Espiritu. Siya ang gagawa nun. Tayo po, trabaho natin, ibalita sa Kanya. Ibalita sa kanila. No? Ibigay sa kanila kung ano yung ebanghelyo tinanggap din natin. Yun po yung trabaho natin. So dito, yung resulta ang resulta na nangyaring yung kay Lydia naunawaan niya yung pinapangaral ni Pablo at tinanggap niya yung ebanghelyo ay humantong ito sa kaligtasan. Ano po? Naligtas si Lydia. Ang nakakatuwa rito mga kapatid, na nung tinanggap na niya ang Panginoon Kristo, nagpabautismo na rin siya. Hindi lang siya, sabi rito, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. No? Biro mo, si Lydia na nakakilala sa Panginoon, no? Hindi lang siya yung naligtas, pati ang kanyang pamilya. Di ba po? Ganyan makapangyarihan ang ebanghelyo ng Panginoon Kristo, nakakapagligtas ng kaluluwa. So, kaya nga napakahalaga po na tayo bilang mga mananampalataya ay wag po nating sarilinin yung ebanghelyo yung tinanggap natin. Di ba po? Wag tayong manahimik. Bagkus ibahagi natin ito sa iba. Kasi maraming mga taong inihanda ang Panginoon para tanggapin ang mabuting balita. Saan ba manggagaling itong mga taong ito na maghahatid ng mabuting balita? Eh di ba sa loob ng church? Sa loob ng church. So dito, nakita ni Apostol Pablo, sa kanyang paglalakbay ay nadoon yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanila. Nadoon na sila ay ginabayan ng Banal na Espiritu upang ipakita sa kanila na itong Pilipos ay magandang pagtaniman ng iglesia. At doon din pinakita sa kanya ng Panginoon yung mga mananampalataya doon na yung man of peace na gagamitin ng Panginoon para lumaganap yung ebanghelyo sa lugar na yon at magkaroon ng church. Ano po? Tayo po, bilang isang iglesia, ay nakakatawa kasi aktibo po tayo sa church planting. Di ba po? Sino nakakaalam nun? Di ba? Aktibo tayo sa church planting. Meron tayong church planter pastor, di ba? Si Pastor Noel. Siya yung nagte-train sa atin. Paano tayong mag-plant ng church? Diba? Sabi raw, kailangan manalangin muna tayo. Diba? At ipakita sa atin ng Panginoon yung field natin pagtataniman. So alam niyo po, meron tayong katulad nila Apostol Pablo na nagdala ng mabuting balita sa Pilipos at sila ay tanim ng church doon. Tayo rin dito, sa iglesyang ito, meron pong ipinapakita sa atin ng Panginoon na dalawang field na pwede natin pagtaniman. Alam niyo po ba yon? Saan po yon?
Una, sa Benja Street, may field po roon na kung saan nakahanda itong lugar na ito na pagtaniman ng iglesia. At para ang mga tao roon ay makarinig ng mabuting balita. Meron po roon. Ikalawa, sa Alabang, meron din po roon. Napuntahan na po yan ng mga teacher ng Sunday School. No? Itong mga field na ito na pinapakita sa atin ng Panginoon, huwag nating sayangin. Sapagkat katulad nila Apostol Pablo, na bitbit ang Ebanghelyo upang dalhin sa mananampalataya sa Pilipos, ganun din po tayo. Ipinakita ng Diyos sa atin itong mga lugar na ito para dalhin ang Ebanghelyo. Ngayon, sino po ang willing na isugo doon? Yun na ang tanong, sino ba ang willing? Sino ba ang pwede mag-volunteer? O sino ba ang tatawagin ng Panginoon para sa mga lugar na iyon? Na tayo po ay nasa panahon ng pagtatanim para sa kaharian ng Diyos. Hindi po ba? At katulong po natin dito ang banal na Espiritu. Sapagkat sabi ko nga po, ito po ay ministeryo ng banal na Espiritu. Ang pag-alaganap ng salita ng Diyos, ang pag-share ng mabuting balita. Dito na po ako magtatapos. Kung alam natin sa sarili natin, kayo naman po nakakaalam nun, na meron talaga tayong ibanghelyong tinanggap, ibig sabihin, meron tayong ibanghelyong ibabahagi. At kung hindi pa naman natin natatanggap ang ebanghelyo, meron pa rin naman time para ito ay itanggapin at ito po ay maibahagi. Huwag po tayong matakot na humayo, lumabas. Itong Mother Church ay nagte-train ng maraming nagte-train ng maraming alagad para lumabas, humayo, no? Nang sa gayon, mag-plant ng church at sa pamagitan nun ay makapag-share ng mabuting balita. Hindi tayo pwedeng mag-umpukan dito. Hindi po tayo pwedeng mag-umpukan. Sila Pablo nga ang lalayo ng pinagdalhan sa kanila ng Panginoon Tayo, nadyan lang sa paligid. Kung talagang meron po tayong ebanghelyong tinanggap, dapat sa anumang oras ay handa tayo na ito ay ibahagi natin sa iba. Handa tayo anumang oras na magpagamit at sumunod sa Panginoon para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos amang nasa langit, salamat po Ama sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang maging magandang halimbawa ang ginawa nila Apostol Pablo na pagtatanim at pagbabahagi ng Ebanghelyo sa Pilipos. Nawa kami rin, Ama, ay dalangin po namin na patuloy na kami ay bigyan mo po ng katapangan, lakas ng loob upang makapagbahagi ng mabuting balita sa iba sapagkat si Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Dalangin po namin, Panginoon, na itong katotohanan dala-dala namin at ebanghelyo tinanggap namin ay huwag naming sarilinin, kundi ito ay ipabot din po namin sa iba nang sa gayon sila man ay makarinig din ng mabuting balita at magkaroon ng kaligtasan. Ama, sa iglesyang ito, dalangin po namin ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu na kami ay laging pangunahan sa lahat ng aming gagawin, sa aming paghayo, sa pagkuplat ng church, sa pag-share ng mabuting balita, ay ang Banal na Espiritu nawa ang manguna sa amin. Dalangin po namin, Panginoon Kristo, na higit ka pa naming makilala sa aming mga personal na buhay. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin po ang Panginoon para sa mensaheng ibinahagi ni Elder Marvin.